Mga kapuso, alam nyo pa na dumarami ang mga naghihiwalay ng magsing-irog dahil sa Facebook. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Nagiging mitsa raw kasi ito ng pagtataksil at hindi pagkakaintindihan. Pero ang tanong po ng ilan, Facebook nga ba ang dahilan ng pag-aaway o mismong ang pananaw ng mga magkarelasyon? Balita natin ni Mark Salazar. Sa Facebook like, dito nagsimula ang kwento ng pag-ibig ng disc jockey na si Irish. Nag-check ako sa Facebook kung sino yung mga nagla-like at yun, siya yung natipuhan ko. Sa isang palitan ng mensahe, napagkasunduan ng dalawang puso na subukan ang pag-ibig. Ang kaso, nasa Japan noon si Jessany, kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang relasyon sa Facebook at Skype. Ang ina-advise ko dun sa kanila, kalokohan yung mga relasyon na ganyan. Kasi hindi kayo nagkikita, lokohan yan. So hindi ako naniniwala. Sa Facebook, marami kang makikilala kaya mas malaki ang tsansang mahanap mo ang taong para sa'yo. Pero ayon sa ilang pag-aaral, dumarami ang kaso ng paghihiwalay dahil dito. Tulad na lang ng kwento ni Lovely. Pag nagtitext, imbis na makapag-reply, nag-busy sa Facebook game. Di nagtagal, pati pakikipagkaibigan sa Facebook niya na din dinadaan. Makikipagkausap ka kung kani-kanino, tapos minsan ide-deny pa na may boyfriend ka ba, ganyan. Tapos sasabihin mo wala pag medyo cute. Ayon sa survey ng isang grupo ng divorce lawyers sa UK, ang Facebook behavior na tulad ng kay Lovely, ang ugat ng 33% ng 5,000 kaso ng divorce na hinawakan nila. Nakakapagtaksi lang ilan sa Facebook dahil dito daw nahahanap ang mailap na kaligayahan. Many people are bored with their lives. Digital affairs and digital escapades, mga ganon. Excitement provide some kind of relief. No? Kung hindi man pakikiapid, nakakasira rin daw ng relasyon ng Facebook na madalas maging ugat ng pag-aaway. Especially nga po doon sa mga tag photos na sa mga gimmick, inuman, ganon. Siyempre, may makatabi lang na ibang tao. Siyempre, iba naiisipin. Ang simpleng status o comment ay maaaring pagmula ng hindi pagkakaintindihan. Itong impormasyon na ito ay hitik na hitik sa ambiguity, yung confusions. Maraming nabubuong mga conclusions. Marami rin daw ang nakikisawsaw. Bibigyan pa ng mali siya ng ibang tao na magagatong-gatungan pa. Ngunit Facebook nga ba talaga may kasalanan? Ayon sa pananaliksik, ang mga madalas makipag-away dahil sa status sa Facebook, hindi raw masaya sa relasyon. Tanungin natin sa sarili natin, ano bang ginawa ko? Ano bang hindi ko ginawa? And stop blaming technology. Hindi ganun pa kalalim ang relasyon nila. Dahil ang Facebook ay isa lamang medium, isa lamang pamamaraan ng pakikipagkomunika. Ang pakikipagkomunika ay hindi ganun kababaw. Kaya si Irish, imbis sisihin ng Facebook, nagpasalamat pa dahil ito naging daan para mapanatili ang kanilang komunikasyon ng kanyang kasintahan sa loob ng 7 buwan. Dahil lang nagsimula sa Facebook like, nauwi sa 2 taong matamis na pagtitinginan. Siguro by next year, gusto na rin namin mag-build ng happy family. Sa simpleng like sa Facebook, eto ako ngayon. Lahat nagbago. Patunay nga marahil na walang anumang teknolohiya ang makakasira ng matatag na relasyon kung sadyang tunay ang itinitibok ng iyong puso. Mark Salazar, GMA News.